Ang simula ng pelikula ay nagpapakita ng isang nakakatakot na eksena ng isang babae na nababalutan ng dugo. Siya ay umiiyak at sumisinga-singa habang gumagamit ng kadena para magayos ng kanyang sarili. Sa huli, habang hinihingal na, siya ay tumatayo at gumagawa ng isang hindi maipaliwanag na bagay. Itinatapon niya ang isang malayong bagay mula sa kanyang kamay. Ang atensyon ng pelikula ay inililipat kay Ella Patel na makikitang pumupunta sa baby shower ng kanyang kaibigan na si Sean. Ngunit mukhang hindi siya makasali sa grupo ng mga kaibigan dahil ang lahat ay nag-uusap tungkol sa mga sanggol at pagbubuntis na lubhang kadiri. Si Ella ay isang kilalang arkitekto sa kanyang komunidad at masayang kasal kay Aiden Patel ng 10 taon. Bagamat nasa kanyang late 30s na siya, hindi nais ni Ella na magkaroon ng anak dahil ayaw niyang dumaan sa mahihirap na yugto ng pagbubuntis. Nang itanong ng kanyang mga kaibigan sa party tungkol sa kanyang mga plano na magkaanak, sinasagot ni Ella na lubusang kontento siya sa kanyang buhay sa kasalukuyan. Ngunit nang marinig ito ng mga kaibigan, tinanong nila kung paano posible na maging masaya nang wala kang anak. Nais din ni Aiden na palakihin ang kanilang pamilya sa kanilang tahanan, ngunit iginagalang niya ang pasya ni Ella sapagkat ayaw niyang siya'y pangunahan tulad ng ibang tao. Isang araw, pumunta si Ella kay Dr. Weber para sa pagsusuri ng breast cancer sa pakiusap ng kanyang asawa. Ito ay dahil namatay din ang kanyang ina dahil dito sa parehong edad. Bagamat isang pangkaraniwang pagdalaw lamang, tila labis ang pag-aalala ng doktor sa desisyon ni Ella na hindi magkaanak. Naghula ang doktor na magkaiba ang biological clock ni Ella kumpara sa karamihan ng mga babae at nasa tama at tamang pangangalaga, maaring magbago ang kanyang perspektibo tungkol sa panganganak. Patuloy na ipinaliwanag ng doktor ang isang klinikang nag-aaral ng isang bago at epektibong terapiya na may layuning i-reset ang biological clock ng mga kababaihan. Tinanggihan ni Ella nang siya'y tanungin kung nais niyang subukan ito na binanggit ang kanyang habaladong oras. Gayunpaman, ibinigay ni Dr. Weber kay Ella ang kanyang contact information at nagpahiwatig na tawagan siya kung magbabago ang isip niya. Si Father Joseph ay bumisita kay Aiden at Ella para sa hapunan kanong gabi. Binanggit ni Joseph ang pagbubuntis habang sila'y kumakain. Upang dagdagan ang galit na nararamdaman ni Ella, lahat daw sa mundo ay buntis. Iniimplika niya na nais niyang magkaroon ng apo upang ipagpatuloy ang kanilang lahi. Nagsagawa siya ng higit pang presyon sa pagpapaalala na siya ay isang Jewish survivor ng Holocaust. Bukod sa presyon mula sa kanyang ama at mga kaibigan, kinakaharap din ni Ella ang damuhang mga post ukol sa pagbubuntis at mga larawan ng mga sanggol sa social media. Nararamdaman ni Ella na siya ay nagiging pabigat sa lahat dahil sa lahat ng mga isyong ito at nag-aalala siya na may mali sa kanya. Naalala ni Ella ang payo ng doktor ukol sa experimental na clinical strategy na maaaring magbalanse sa kanyang hormone habang siya ay nagtatrabaho sa kanyang proyektong opisina ng hating gabi. Sumang-ayon siya na subukan ito matapos itong pag-isipan, ngunit hinihintay niyang sabihin sa kanyang asawa dahil hindi siya tiyak sa posibilidad ng tagumpay nito. Sa sumunod na araw, umalis si Ella sa kanilang bahay na inakalang may kailangang gawin sa opisina sa loob ng ilang araw. Kahit na ito'y ang kanyang ideal na trabaho, kinausap niya ang kanyang supervisor pagkatapos niyang umalis at sinabi na hindi na niya kayang magpatuloy sa kasalukuyang assignment. Pagkatapos nito, naglakbay siya patungo sa inirerekomendang klinika, nag-check-in, at napansin ang infinity symbol na nakalagay sa iba't ibang mga lugar sa paligid. Pumalapit si Dr. Siemens pagkalipas ng ilang sandali at ibinigay sa kanya ang isang maikli at pinaikliw na pangkalahatang ideya ng eksperimental na gamot na kanilang na-develop para suportahan ang mga kababaihan tulad ni Ella. Ang susunod na araw, nagsimula na ang unang sesyon ni Ella at napag-alaman ni Dr. Siemens ang kanyang tocophobia, isang malubhang takot sa pagbubuntis. Tinanong niya si Ella kung ano ang kanyang nakikita matapos ilabas ang ilang mga cards sa harap nito, parang Rorschach test. Napansin ni Ella ang 3 bagay, isang matangkad na babae, isang pangkat na mga insekto, at isang grandfather clock. Agad na nagdisenyo ng isang planong paggamot ang doktor para sa kanya at ibinigay din ang ilang gamot. Nag-usap sina Ella at ang terapista tungkol sa kahulugan ng 3 bagay na nakita ni Ella kanina sa kanilang susunod na sesyon ng terapiya. Kinilala ni Ella na ang koleksyon ng mga gagamba o insekto ay sumisimbolo sa takot na dinanas ng kanyang pamilya noong Holocaust, kung kailan ang mga Hudyo ay sistemang inalis tulad ng mga kulisap. Nakita ni Ella ang grandfather clock bilang pabaong ng kanyang lolo at naintindihan ito bilang ang natirang kayamanan ng kanilang pamilya bago pa ang Holocaust. Ito ay isang pagpapakita ng presyon na nararamdaman niya na ipagpatuloy ang lahi ng kanilang pamilya. Maingat na iniisip ni Dr. Siemens ang mga obserbasyon ni Ella at nagwakas na parehong ang insekto at ang grandfather clock ay malamang na resulta ng takot ni Ella. Nag-aalala si Ella na magdala ng isang anak sa isang mundong sa kalaunan ay magiging pareho pa rin sapagkat sa Jewish Holocaust ay may mga edukadong tao na nagpatayan.
Nang tanungin ng doktor ang tungkol sa matangkad na babae, sinagot ni Ella na wala siyang alam tungkol dito dahil ito'y isang malaking babae lang. Pagkatapos ng konsultasyong ito, hinimok ni Dr. Siemens si Ella na pag-isipan ang pagkakaroon ng isang munting gadget na maaaring itimple sa kanyang katawan upang magbuntis. Sinabi niyang bukod sa mga tableta, ang gadget ay mananatili sa loob niya ng permanente at maglalabas ng karagdagang hormones na kailangan para sa pagbubuntis. Pumayag si Ella na pag-isipan ito dahil hindi siya sigurado dito. Pagkatapos, bumalik si Ella sa kanyang kwarto at nagsimula siyang magkaroon ng nakakabahalang mga karanasan. Sa una, nakakita siya ng isang gagamba sa kanyang kama, ngunit habang papalapit siya upang patayin ito, biglang nawala ito, na nagpapatunay na siya ay nagkakaroon ng halusinasyon. Pangalawa, siya ay naiinis sa patuloy na tiktak ng orasan sa kwarto. Patuloy na umaandar ang orasan kahit pa niya itong tinatanggal. Tumakbo siya palabas dahil sa hindi niya na kayang tiisin at nakakita siya ng isa pang pasyente na nag-aalok sa kanya ng sigarilyo. Ikinwento ng babae na parang nagtatapos na siya sa pagkakakulong dahil ito'y kanyang huling gabi doon. Matapos ang kaunting usapan, nagpaalam ang babae at umalis. Biglang nakita ni Ella ang matangkad na babae habang siya'y papalabas na, kaya't siya'y madalian niyang binalikan ang kanyang kwarto. Kinontak niya ang kanyang asawa, at ang boses nito ay nagpapalakas ng loob sa kanya dahil siya'y natatakot sa kanyang paligid. Kinabukasan, natanggap ni Ella ang susunod na yugto ng paggamot. Bilang bahagi ng proseso ng desensitization na naglalayong malunasan ng anumang mga hadlang sa pag-iisip na nauugnay sa pagbubuntis, ito ay kasama ang pagsilip sa isang malaking tangke. Matapos pumasok sa tangke, lubos na na-shock si Ella nang makakita ng mga grapikong larawan ng panganganak na nagdulot sa kanya ng pag-iyak. Lubos siyang nagmakaawa at sumamo na palabasin siya sa tangke. Sa sandaling iyon, nagbukas ang tangke at ipinakita ang matangkad na babae na parehong nasa harap niya. Sa sobrang takot, tinangka ni Ella na tumakas, ngunit natapilok at napansin ang kaunting sakit sa ulo sa proseso na nagpapaluhod sa kanya. Sa huli, bumalik ang kanyang malay at nakita si Dr. Siemens na nasa kanyang tabi. Tinanong ni Ella ang doktor ukol sa matangkad na babae, ngunit sinabi nito na isa itong nurse sa klinika. Hindi na-convince si Ella kahit sa presentasyon ni Dr. Siemens ng video evidence mula sa loob at labas ng tangke. Inihayag niya na gusto niyang umuwi, ngunit pinanatili ni Dr. Siemens na dahil sa kanyang voluntaryong desisyon, dapat niyang ituloy ito o kundi ang kanilang mga pagsisikap ay mawawalan ng kabuluhan. Sa huling araw ng sesyon, ibinigay kay Ella ang kagamitan at inutusan na iwasan ang aktibidad na may kinalaman sa sexualidad sa loob ng hindi bababa sa 3 linggo. Matapos ang sesyon, umuwi si Ella ngunit hindi nawawala ang kahungkagan ng mga pangitain. Kahit pa ang jump scare technique ay dati nang ginamit, siya ay natatakot kapag nakakakita siya ng nakakatakot na matangkad na babae sa kalsada. Sa matagalang biyahe, sa wakas ay umabot si Ella sa kanyang tahanan, ngunit tila iba na siya. Nang itanong ni Aidan kay Ella ukol sa pagbabago na ito, sinabi lamang ni Ella na pagod siya mula sa mahabang biyahe. Bukod pa dito, bigla na lang humahangad si Ella ng itlog na kumakain siya nito ng walang pag-aatubili. Habang nagtatagal ang mga araw, unti-unting bumababa ang kalusugan ni Ella at madalas na siyang magkaroon ng mga halusinasyon. Matapos ito, lumilipat ang eksena sa kanyang kaarawan kung kailan may handaan sina Ella at Aidan kasama ang mga kaibigan na kasama si Sean. Ipinutesta ni Ella na hindi angkop na hilingin ni Sean na magtayo siya ng magandang nursery sa kanyang kwarto para sa darating na anak niya dahil siya ay isang magaling na arkitekto. Habang nagaganap ang kaarawan, patuloy na tinitingnan ni Ella ang babaeng buntis na si Sean at humihiling na magdampi sa tiyan nito. Pumayag si Sean, at sa gulat ng lahat, itinutulak ni Ella ang kanyang ulo sa tiyan. Ipinakita niya na may paghanga si Ella para dito dahil ito ang unang pagkakataon niyang nakipag-ugnayan sa isang sanggol. Subalit may naganap na napakakakaibang bagay, may lumabas na malaking gagamba sa tiyan ni Sean. Ipinakiusap niya na manatili itong hindi gumagalaw. Pagkatapos nito, kinuha ni Ella ang isang aklat at halos tamaan ang lumalaking tiyan ng kanyang kaibigan, ngunit agad siyang pinigilan ng ibang kaibigan at si Aidan upang maiwasan ang anumang potensyal na panganib. Sa susunod na eksena, pumunta si Ella sa tindahan ng mga kagamitan para sa proyektong nursery ni Sean. Dito, nahirapan siyang mag-iba ng kulay, isang palatandaan na siya ay nagkakaroon ng colorblindness. Tumawag si Dr. Siemens sa kanya sa parehong sandali upang malaman kung mayroon siyang mga negatibong epekto. Nagpanggap si Ella na lahat ay maayos kahit na sa kabila ng patuloy na mga problema sa kanyang isipan. Matapos ang tawag, pumunta siya sa apartment ni Sean upang simulan ang kanyang trabaho. Malungkot, hindi siya makapag-focus dahil sa mga patuloy na halusinasyon at nakakabahalang video mula sa tangke. Sa gabi ring iyon, bumisita sina Ella at Aidan kay Ella's father, at tiningnan nila ang mga lumang larawan ng pamilya.
Natuklasan nila sa kasalukuyang sandali ang isang nakatagong larawan ni Lola Ella na siyang matangkad na babae na madalas niyang makita. Natuklasan natin na natatakot si Ella na ipasa ang kanyang sakit sa susunod na henerasyon. Pinili ni Ella na umalis dahil lubos siyang labis na nababahala sa larawan at sa tunog ng tik-tak ng grandfather clock. Naaalala niyang iniwan niya ang kanyang gamot sa bahay ni Sean pagdating sa kanyang tahanan. Tinungo niya ito sa kabila ng oras. Natuklasan ni Sean sa puntong ito na may mga nakakatakot na painting si Ella sa kanyang kwarto. Sa parehong oras, pumutok na ang kanyang panubigan, nagsisimula na ang kanyang panganganak. Labis na nasasabik si Ella dito, kaya't kinuskus niya ang kanyang kamay sa sahig at ipinahid ang katas nito sa kanyang mukha. Sinasubukan niyang pilitin si Sean na manganak na ngayon, ngunit ang kanyang mga hakbang ay nauwi sa pagtapon sa kanya sa labas ng bahay. Matapos ang ilang sandali, tumawag ang ama ni Ella upang ipaalam sa kanya na siya'y nag-collapse. Dali-daling pumunta siya sa kanyang tahanan upang tulungan ito, subalit bigla siyang napaigtad dahil sa tunog ng tik-tak ng grandfather clock. Agad niyang kinuha ang ilang gamit at binasag ang orasan dahil hindi na niya ito kaya pang tiisin. Biglang lumakas ang pagnanais ni Ella na magkaroon ng anak 2 linggo matapos ang sesyon ng paggamot. Ipinabatid niya kay Aidan ang kanyang kagustuhan at nagdesisyon silang simulan na ang kanilang pakikipagtalik. Ngunit sa pag-angat nila, sumasabit ang implanted gadget ni Ella at di sinasadyang nasaktan si Aidan na nagresulta sa pagdugo nito. Nakakita si Ella ng simbolo ng Infinity Facility habang mabilis na kumuha ng ghost mula sa bag ni Aidan. Sa bahaging ito, nalaman natin na alam ni Aidan ang klinika buong panahon at sinadyang pilitin si Dr. Weber na irekomenda ito sa kanyang asawa. Nang mapagdudahan, kinikilala ni Aidan na simpleng nais lamang niya na piliin ni Ella na mabuntis. Galit na pumunta si Ella sa klinika dahil sa pagtatraidor at harap-harapan niyang hinanap si Dr. Simmons. Ipinapilit niyang agad na alisin ang implanted gadget. Sinasabi ng doktor na hindi ito dapat alisin dahil maaring magdulot ito ng irreversible infertility. Sa pagkakarinig nito, nag-uumapaw ang takot ni Ella. Tinutokso siya ni Simmons na magpakalma, ngunit agad na nauunawa ni Ella na ang buong pangyayari ay malaking kasinungalingan, katulad ng mga pangitain ng kanyang lola. Ipinapahayag niya na ang prosesong ito ay pinipigilan ng mga kababaihan na maging sila mismong mga sarili at pilit lamang silang ginagawang magmukhang kagaya ng nais ng lipunan. Matapos maunawaan ito, itinanggal ni Ella ang implant sa kanyang sarili. Habang ginagawa ito, bumalik ang mga kulay na nawala sa kanyang paningin, ibinabalik siya sa normal niyang estado ng kamalayan. Iniisip niya na ngayon ay nagbabalik siya sa kanyang orihinal na pagkatao. Isang saglit na sandali, dumating ang mga pulis sa klinika upang hanapin siya, ngunit agad siyang umalis. Agad namang nakipag-ugnayan si Aidan sa kanya at kinumpirma na siya ang tumawag ng 911 dahil sa ginawa niya sa bahay ng kanyang ama. Bumabalik si Ella sa mga oras na pinupukpok niya ang grandfather clock. Sa totoo lang, siya pala ay pumatay sa kanyang ama sa halip na sa orasan dahil sa epekto ng gamot. Nagpasya si Ella na huminto sa isang kalsadang may bangin matapos apektuhan ng brutal na realidad na ito. Lumabas siya ng kanyang sasakyan at iniabot ang kanyang sarili sa mga pulis. Isinilid ng mga pulis siya sa posas at handa na siyang dalhin palayo nang biglang magdesisyon si Ella na tumakas at magtangkang gawin ang huling malungkot na gawain sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bangin. Isang babae na may parehong implant ang ipinakita rin sa unang eksena ng pelikula. Sinira ng mga pangitain ang kanyang buhay, kaya't kanyang tinapos ito, tulad ni Ella. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito, i-hit ang notification bell at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panunood.